meron akong bad news, tapos meron akong good news. At ito yung Raptor natin. So ganyan nilalagay yung hub centric natin. Paano kaya to? Sir, okay na po yan, sir. Okay. Say it once again. Alright, dinayin na namin yung people. Hello guys, dapat gagamitin natin itong Suzuki GSX-S GT na 1000cc ngayong araw, kaya lang sigurado gagabihin tayo dahil mayroon tayong event na pupuntahan. As you can see, all stock siya at wala pa siyang auxiliary light. Maganda sana to ipang long ride, lalo't ang taas ng manubela, mayroong windshield, komportableng sakyan. Ang problema dahil bago lang yung motor, stock pa yung tambucho, kaya yun, hindi natin siya masyadong maririnig na gungmum, no? Anyway, sa next vlog natin, doon natin gagamitin itong kulay blue na motor. Pansamantala, dahil nga gagabihin, Z1000 muna ang gagamitin natin at para masubukan yung ating bagong auxiliary light na Future Eyes. Para sa vlog natin ngayon, meron akong bad news, tapos meron akong good news. So, unahin natin yung bad news. Diba, bumili tayo ng Ford Ranger Next Generation Wild Track model. Tapos bitigyan natin siya ng pangalan na Lemon. Nabili natin siya ng brand new, pero kinuha lang natin siya ng hulugan 1 year. So tapos na siyang nahulugan. Eto ang bad news, wala na po si Lemon. Isang nakakalungkot na balita dahil syempre isang taon ko rin nagamit. Talagang na-enjoy ko siya. Napaka-advanced ng technology, napaka-smooth ng ride. Kaya lang merong disadvantage sa kanya, gawa ng 4x2 lang yung sasakyan. Hindi ko siya mapang overlanding. Hindi naman trail ang hanap ko eh. Yung makapag car camping ka, ganon. Kaya nga bumili tayo ng Montero na 4x4 kahit yung lumang model lang. Ang nangyari kasi, dahil sumasali tayo sa motor show, di ba? And then nahihirapan ako pagka umuulan, so nababasa yung motor. Kaya hindi ko siya ginagamit. Ngayon sinasakay ko siya ng L300. Kaya lang ang problema, dahil nga walang safety features ang L300, parang naiilang akong bumiyahe. Kasi di ba, ang motor show inaabot ng madaling araw, so talagang puwet-puwet kami. And kamakailan, after namin sa San Fernando na motor show, dumiretso kami ng Batangas. Mantakin mo yung biyahe. And then yung L300, napakabagal lang. Walang turbo, takbong 90, gigil na yung makina, no? Ngayon naisip ko, baka ibenta ko yung pickup ka kung ganon, tapos bili ako ng Super Grandia na High Ace. And then isang gabi naisip ko, kung ibebenta yung Ranger, ang sayang naman kako, kasi talagang luging-lugi eh. Brand new mo nakuha, diba? Tapos mabebenta almost 30% yung mababawas sa kanyang original price, which is normal naman. Pero sa mga brand ng Ford kasi, ang baba ng resale value. Biglang napadaan sa Facebook ko itong kaibigan ko na si Eman Terrado, may-ari ng AutoFit Works, na kung saan doon dinadala yung mga nagpapalowered, pero napaka-komportable pa rin ng ride. So minessage ko siya, paano kung ipa-lowered ko kaya yung Ranger ko, sabi ko sa kanya. Then ang sabi niya, okay yan, kasi ako yung first na malakas na loob na magpapa-lowered ng next gen Ranger, at never pa siya naka-experience na mag-lowered ng next gen, kaya tuwang-tuwa naman siya. Tapos yun, pagdating ko dun sa shop nila, chinek niya, nasa 20,000 lang yung kakailanganin para dun sa paglo-lower ng suspension. And then ako na yung magpo-provide ng mags and tires. Then nakahanap naman ako, TE37. Ngayon, habang nakatambay ako sa shop niya, nakita ko itong nakapark na Ford Raptor niya, kulay gray. And super sariwa talaga siya kasi unang-una 2022 model siya. C4 yung kanyang conduction sticker, meaning hindi siya yung mga model na 2019 yung may problema sa transmission. Karamihan sa mga nagkakaproblema is yung mga ganong model kasi based lang sa history ha. So ito modelo, at pagkatapos 34,000 km lang yung kanyang tinakbo. Para sa 2 years old or almost 2 years old na sasakyan, yung 34,000
okay pa. At kilala ko si pare kong Emma, napakasela niyan sa sasakyan. At hindi bibili yan ng palpak na sasakyan. Siyempre, gagastos yan. Hindi yan gagastos ng milyon para sa, di ba, may issue. Sakto naman, binibenta pala niya yun. At bago ako pumunta doon, nag-post nga siya swap daw sa Hilux Ngayon si Emma, dahil nakita niya yung sasakyan ko, brand new, sabi niya, parang nakakapanghinayang naman ito bro. Okay, masaya akong i-lower dyan dahil first yan trending yan sigurado at pabor sa shop ko. Kaya lang as a friend, advice niya ako, nakakapanghinayang. Nakita niya, sinisipat-sipat ko yung Ford Raptor niya. Kung gusto mo, swap na lang tayo, sabi niya gano'n sa akin. Straight swap, wala nang dagdag bawas. What you see is what you get. Same dun sa unit ko. Napaisip ako ngayon. Siguro dun sa pagtambay ko sa shop niya, imbes na canvas lang, mga 1 oras, naging 4 na oras ako nakatambay. Kakaisip kasi siyempre yung sa unit ko, sigurado naman si Eman walang issue, lalo na 10,000 pala yung tinakbo. Pinaka-check ko talaga yung kanyang unit. Okay naman, wala naman ako nakita negative. Sabi ko, sige, uwi ko muna. Pakita ko muna kay Mrs. kung magugustuhan niya. And then pumunta kami sa Lakeshore nga kasi may food park doon and peryahan. Ayun, ang gustuhan naman ni Mrs. at laking gulat niya, mas malakas talaga siya. Bi-turbo siya Kahit na 2.0 liter lang yung engine ng Raptor, gawa ng turbo, dalawa. Ang bilis, ang lakas. Tsaka maluwang naman siya. Tapos brusco pa dahil, di ba, yung Raptor malapad. Tapos naka-mags pa. So yun, kinabukasan, nag-deal kami. So ang good news natin ngayon, kahit na wala si Ranger or si Lemon, ang pumalit naman Raptor. Alam niyo naman yung Raptor 4x4 yan, di ba? So laking tuwa ako, naka 4x4 na akong pickup. Once na bibili ka ng pickup, napaka-importante talaga na 4x4 siya as much as possible. Dahil una sa lahat, hindi mo naman sigurado kung saan kang sulok ng mundo mapupunta Then may mga lugar na like yung ganyan, mga lupa, biglang umulan. Dahil sa gaan ng likod ng pickup, minsan nawawalan siya ng traction sa lupa or sa putikan. Ayun, laking problema nun. Kaya napaka-importante na 4x4 ang pipiliin ninyo kapag bibili kayo ng pickup. Dahil sa haba ng wheelbase niyan, mahirap niyang itulak yung front part dahil mabigat, di ba? Kaya ayun, naka Ford Raptor na po tayo. At kanina, bago ako nag-vlog ngayon, dinala natin siya sa Wow Wheel. At ito, pakita ko yung video sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Wow Wheel Tire Shop, San Fernando, Pampanga. At ito yung Raptor natin. Pinapatanggal ko yung wheels niya kasi magpapalagay tayo ng hub centric. Ito yung hub centric. Nilalagay itong hub centric para hindi mag-vibrate yung wheels natin. Kasi dapat sentro yung pagkakalagay. So ito yung magpapasentro sa gulong at saka dun sa hub natin. Iyon naka-pack suspension. Tapos pinapalit na ng king spring para mag-lip siya. Dumana tayo sa putikan. So lumabas dito yung mga putik dahil kulay black siya. Pero pagdating dito sa body fender, hindi masyado halata kasi kulay gray yung body natin. Tapos hindi mahirap i-maintain yung body niya kasi hindi mo kailangang sobrang linisin para magmukhang maganda. Tsaka ginawa naman talaga yung Raptor para sa off-road. Kaya yun, okay lang naman na nadudumihan siyang ganyan. Parang normal na lang. Dito rin natin nabili yung mags and tires niya. Pagkatapos natin bumili, dito rin natin siya pina-align. Black Mamba yung mags natin, size 17. Tapos Discoverer STT Pro Cooper yung ating gulong. Ang size niya is 295/70 R17. Ito yung price ng Cooper Tire STT Pro, 16,500 kada isa. So ganyan nilalagay yung hub centric natin. Ayan, dito sa gitna. Tapos magmamatch siya dito para hindi siya alog-alog, no? Sentrong-sentro pagka sinalpak natin yung wheels natin. Ayan na, umulan na. Pag pa naman nababasa yung GoPro, nalabo dahil syempre pupunasan mo siya sa gloves. So itong gloves ko, lumalabo yung lens. Parang may oil. Ayan pinunasan ko. Ewan ko lang kung lumabo. So nakuha na nga pala natin yung bagong shell or helmet design ng Gile, yung parang Rurok. Kulay black yung nakuha ko kasi wala nang ibang medium size Yung pupuntahan nga pala natin ngayon is event ni Parak Clothing at meron pang dress code Kaya lang nakiusap ako kay Boss P na baka kahit hindi na ako mag dress code kasi nakamotor ako Siyempre ipapriority ko pa rin yung safety gears. Di ko naman madala yung mga damit-damit na yan lalo na formal attire. Ayun yung evento sa St. University Hills Subdivision, Caloocan City. Lapit lang sa Chef Patrick Kitchen. Sabi dito, a gangster without loyalty is just a criminal.
Para Clothing Vloggers Night 2023. Dahil hindi natuloy yung pagbili ko ng van, kapag umulan, basa si Reader, kailangan kong bumili ng motorcycle cover. Ang problema kasi sa motorcycle cover, lalo't bumabiyahe ka ng malalayo, o like yung expressway, mabilis tayo dyan, pumapagpag yung cover sa motor. So syempre dapat ingat tayo sa pintura, diba? Yung natin nagagasgas or kahit magka hairlines man lang para makintab pa rin. Kaya ako naman pinapalowered sana ang pickup para pag nagsakay ng motor, basic. Kaya lang ang pumalit na sasakyan mas lalong mataas. Matraffic talaga ngayon kasi, 'di ba? Christmas rush. Buti sanay tayo sa Maynila, yung mga ganyan basic lang or normal lang. Balit Tawak. Alas 7 pa lang yung event so napaga ako. 4:11 pa lang ng hapon. Hindi ko alam saan ako pupunta. But anyway, enjoy lang natin yung kalsada. Sabi ko nga noon bahala na ang kalsada kung saan niya ako dalhin. Importante nasa Caloocan na tayo. And sa 2 araw namin pag-stay dito sa Caloocan, medyo na-enjoy ko naman yung 10th Avenue. Kasi sumali ako nun sa Battle of Kings ng JRP Motor Show. Ayun, sa pag-swap namin sa sasakyan, pwede nyo sabihing parang nag-downgrade ako, no? Pero kung titignan mo ang value nila as second hand sa market, halos same lang. Mas angat yung Ford Ranger Wildtrak next gen sa model, sa mileage, sa features, pero 4x2 lang. Kung titignan mo ang presyuhan nila sa marketplace, nasa 1.4 million pesos lang. Yung namang Ford Raptor na 2022 model, ha, yun yung last production bago lumabas yung next gen na 34,000 ng Odo, nasa 1.6 million ang value. So okay na rin kahit i-straight swap namin kasi diba sinetap ko yung Ranger ko, pinalift natin siya, pinalitan yung suspension ng puro Propender Queen Series, naka mags. Okay lang din, bawi rin sa value na isinwap, lalo na modelo yung Raptor, galing pa sa kaibigan, so may warranty pa. Sabi niya pag may problema unit niya, anytime pwedeng ibalik. Ganun din ako syempre, bilang kaibigan dapat give and take yan. Ito yung maselan dito, yung rotonda sa Monumento pag pumasok ka dyan, dapat huwag kang mag-i-inner kagad dapat puro outer ka lang ayan i-outer mo lang, huwag mo silang gayahin, tumatawid talaga na linya hindi, nasabi ko lang kasi may nanguhuli dito. Malaya ka naman kahit anong gawin mo sa kalsada kung napapahuli. Pero play safe tayo, di ba? Na-experience ko sa pagbili ng brand yun, dami kong na-realize. Sa ngayon, no, kung wala ka rin balak itagal yung sasakyan sa inyo, much better kung second hand na lang yung bibilhin mong sasakyan. Para kapag binenta mo, hindi ka luging-lugi. Ganda ng mags. Tapos 'di ba yung next gen Ranger natin, super high tech talaga, no? Lalo na yung interior, dami niyang ina-offer sa 1.6 million pesos. Pero na-realize ko nung ginagamit ko siya, ang dami niyang options, dami niyang features. Hindi naman lahat 'yun nagagamit Alam mo 'yun, basta malambot yung manibela, automatic transmission, may FM radio, pwedeng i-connect sa cellphone, pwede kang kumausap sa cellphone mo kapag may tumawag kahit di mo napindutan yung mobile phone mo, okay na, di ba? Yung leather seat, central lock system, okay. Then the rest, di ba? Mare-realize mo rin yun kapag nagda-drive ka na. Ang pinaka-importante lang talaga yung safe yung sasakyan, may entertainment. Although yung Raptor sa edad niyang yun, kahit may mga kasabayan na siyang mas modelo, okay naman siya. Lahat din ng pangangailangan ko nasa kanya and may sobra pang konti. At saka yung next gen Ranger, kahit sabihin mong 12 inches yung kanyang touchscreen niya, hindi naman full screen yun na halimbawa pag nanood ka ng YouTube or nag-play ka ng video, full screen siya, hindi siya ganun. Kasi yung kalahati niya, controls sa aircon, sa radyo, ganun. At kapag nagdadrive ko naman, hindi ka naman nakatingin dun sa infotainment niya. Tsaka mas confident ako ngayon kapag dinadrive ko yung Raptor kasi kahit saan ako mapadpad, always ready yung 4x4 system niya. Sabi nga nila di ba din ang hindi mo kailangan pero nandyan, kesa yung kailangan mo pero wala dyan.
4.7 kilometers lang, 23 minutes. Heavy traffic as usual, sabi ni Google Map, no? So nagtanong ako last vlog kung paano nasisense ni Google Map yung kalsada kapag ka-traffic. Yun pala, based yun sa signal ng mga cellphone na naka-on yung location nila doon sa area. Kaya kapag nakita ni Google Map na bawa maraming tao sa isang area or mabagal yung takbo, ayun, gagawin niyang red. Like ako ngayon, naka-on yung cellphone ko, makikita ni Google Map na yung takbo ko is nasa 20-30. Ibig sabihin, moderate yung daloy ng traffic ko. Ganun pala. So maraming salamat nga pala sa mga nag-comment last time. Na-expect ko mga 1, 2 hanggang 5 lang yung magko-comment, pero halos nasa hundreds din yung mga nag-comment about just sa question ko, no? Ibig sabihin talagang nanonood sila dito sa video natin, no? Maraming salamat sa suporta. Ganda ng motor, oh. ZX-10R. Sama ka. Yan. Thank you, boss. Thank you, boss. Bakit kaya sila nanginginig pagka nagpapapicture? Wala naman special sa akin, eh. Ako rin naman nagpapapicture sa mga idol kong vlog. Daming tao dito, solid, di ba? Kita niyo yung traffic kanina sa Pampanga, compare mo dito. Super basic lang ang makikita natin, di ba? Sarap gumawa ng content dito kasi dami mong makakasalamuhang tao. Ito naman kinagandahan sa Siwa, no? Kahit traffic, dahil short yung wheelbase niya, madali siyang isingit, eh. Yun nga lang yung radius ng kanyang manubela, no? Hanggang ganyan lang, oh. Kaya dami yung tutumba sa Z1 kapag mag-U-turn sila. Nako, may ambulansya. Tabi muna, tabi. Sige lang. So ngayon sa traffic, dito sa init ng Z1, nasanay na yung legs ko. Hindi naman siya super nakakapaso, eh. Normal naman sa motor umiinit, lalo't 4 yung cylinder nito. Pero kung naka-short ka siguro sa Z1, dama mo yung init. Sa Facebook nga pala, may upload ako doon na 2 million na Raider Gen 1. Kung titignan mo sa malayo, mukhang stock lang, no? Alam nyo ba ang nakakamahal dun sa motor na yun? Hindi naman yung kabuuang motor, eh. Yung mga piyesang pinaglalagay niya dyan. Kasi yung mga piyesang nilagay niya is ginagamit sa MotoGP, like yung brake system niya, nakapangalan pa yan sa mga sikat na rider like yung Rossi, Marquez, Pedrosa, ganon. So dahil napaka-special ng brake system na yun at super talagang original siya, kaya siya nagmamahal, lalo na imported pa. Siyempre yung seller ng mga yan, i-add pa niya yung mga tax, yung shipment, yung rareness ng item, ganon yun. Sa totoo lang, mas madali pang bumili ng ginto kaysa sa mga brake system na yan, dahil hindi siya basta-basta nakikita kung saan-saan lang. Kahit saan ka pupunta dito, wala kang makikitang ganun na brake system. Sa show kasi, lahat naman yan magaganda na, lahat yan malilinis at proper build. So sa pyesa na lang talaga nagkakatalo. Aminin natin na kapag ka mas mahal ang pyesa ng isang motor sa motor show, talagang mas mataas ang puntos niyan, dahil di ba deserve naman, no, mananalo dahil ginastosan niya yung motor niya. And kadalasan, hindi naman porket may pera ka, kaya mo nang buuin at maging champion dyan sa mga show na yan, kasi may mga item na talagang super rare. Effortan mo talaga yung pag-build, at hindi naman lahat ng pyesa na galing sa ibang bansa plug and play. O kailangan natin si Boss JC ng handlate ulit para ma-install lahat ng pyesa binili mo sa abroad. Tayo kung pa-diretso ng Google. Okay naman yung diretso, diretso tayo. Gusto ko tumawid ng ilog. So kapag ganito ka-traffic na, iwas-iwas lang ng hataw-hataw at talagang malabo ang kalsada, no? I mean, talagang sabog-sabog yan, no? Walang rules dyan. Kahit pag counterflow ka dito, kung nakamotor ka, hindi ka papansin, like ngayon, ayan, no? Naka-sidecar ka. O, di ba? May mga kainan kasi dito, no? Tapos tabing ano pa, dagat, sarap tumambay, di ba? Hindi na ako tatambay kasi wala tayong kasama, Ayun, ang dami nagpa-practice, ikot-ikot sila dyan, di ba?
Ang daming kayo na, no? Ay, pagkasarap pagka ikaw mag-isa, oh. May mineral kayo? Pabiling isa? Alam mo, kinagandahan kapag nanonood ng motovlogger, walang scripted. Kumbaga, kung ano yung sitwasyon ngayon dito. Pagka-diretso ka naman, taho yan. Oo, tama, didiretso nga ako. Sakto pala yung dinaanan ko eh. Ayan o, kung ano yung nakikita nyo dyan sa lugar. Like ngayon, nandito tayo sa Caloocan na pala to guys. Kung gusto mong makita yung actual situation sa lugar, ayun, motovlogger is number 1. Boss, thank you ah. Sige. Maraming nanonood sa akin, mga nasa ibang bansa, tapos namimiss nila yung Pilipinas. Napapakomment sila sa akin eh. Ayun, sa mga kababayan natin sa ibang bansa at namimiss nila yung Pilipinas, like yun, nandito tayo sa Caloocan, o sa mga may bahay dito sa Caloocan, sigurado namimiss nila to dahil years ang ini-stay nila sa ibang bansa. Hindi naman yan basta-basta after 1 month makaka-uwi. Wala naman sigurong employer, uy, sana all. Wala naman siguro yung employer na i-hire ka niya ng 1 linggo lang then balik ka sa Pilipinas. Eh kung sa Amerika pa yan. Yung nga mawala lang ako ng 3 araw sa bahay, namimiss ko na yung bahay ko eh. Yung pa kayang years ka nasa ibang bansa, eh alam mo naman sa ibang bansa, ibang lahi yung mga nakakasalamuha mo dun. Iba yung culture dun, iba yung pagkain. Yung nga makita mo tong, halimbawa itong lugar na to, tiga dito ka, aba, iba. Ay, ito na pala yun, kamo. Anong bata ako, dito ako patakbo-takbo no, no? Ay, hindi pala dito. Napaaga yung liko ko. Pwede kaya lumabas doon sa kabilang katayon. Sikip ha. Grabe, sarap tumira dito sa Manila, no? Hindi pa masyado madilim eh, pero dahil excited na akong gamitin yung auxiliary light ko, on na natin. Yun. Hindi nga lang kalat yung ilaw ko ngayon kasi naka forward siya. Hindi ko siya binukang ganyan. Alam na sanay ng mga tao dito eh, no? Hindi pa nagigirn, nag-go na eh, no? Ayun lang yung bracket ko, magalaw lang, no? Gumaganon-ganon siya. Ngayon ko pa lang kasi na road test eh. Yung sa kanan lang, yung sa kaliwa stable naman eh. Kanina pa ako umiikot-ikot dito, no? Hindi ako nainip. Saka yung mga rider dito mapagpasensya. Tanggap na nila yung traffic. Ito yung University of the East. And then ito yung restaurant. Dito rin na-launch yung Thirst noon. Ayan o, Chef Patrick. Pinatay ko na para hindi maingay. So yun, kumain muna ako dito sa Carinderia. Malapit lang doon. Umorder tayo ng nilagang baboy and pritong manok. Tapos yun yung gravy. Wala, talagang nahihilo na ako sa gutom eh. Tsaka pagka nagra-ride, kailangan may sabaw yung kinakain. Ayun guys, nag-start na yung event. Ngayon, yung mga pupuntang ibang motovloggers and vloggers, naka-black lahat sila. Yung Bihis Mafia, hindi ako maka-join kasi naka-t-shirt lang ako, no? Medyo nakakailang lang. Pero ngayon, isa-isa tinatawag yung mga pangalan nila. Kaya lumabas muna ako kasi baka tawagin ako. Si Ruben Bermundo. Live pa rin yan. Paano kaya to? Sir, okay na po yan, sir. Okay lang to? Opo, sir. Okay naman pala eh. Uy, grabe! Napaka-professional ng dating. Grabe naman yan. Napaka-high-end. Ano ba? Napangas. Pinakamabait, walang kaaway, wala lahat. Sa negosyo, sa pagkatao, nandito na lahat eh. Walang pa natin. Great. Grabe no? Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naglaan ng oras ngayon kasi alam ko na sobrang halaga ng mga oras nyo, lahat kayo nandito, pero ito, nagkaroon ng pagkakataon magkasama-sama tayo. To tell you honestly guys, hanggang ngayon hindi ako nakakapaniwala. Alam ni Yolo, yung isang brand ng parak na nangarap, gusto lang naman makabenta ng t-shirt, pambuhay sa pamilya, eh kaya bumuo ng mga ganitong klaseng pagpupulong. Sabi nga, hashtag araw-araw para, hashtag ang 2024 ay aming wawa sa akin. Yun, sinachap-chap na ang lechon. Tapos ito yung ibang pagkain. Waki naman daw po, waki with mafia. Okay. Say it once again. Alright, dinahin na namin yung table number 3 na mag-present. Hey, what's up, Boss Reed? Outfit check, outfit check. Boss Reed, sideline mo na, wala pa sweldo eh. Tama yan. Anong tricks mo? On the rocks. Tingila. Tigila, bigyan natin tigila si Boss Reed. Andito na naman ako sa garahe, no? Kasya kaya dyan yung Z1. At nagre-ring yung cellphone ko, ha? May tumatawag. Wait lang.
Labas ko lang tong motor. Whoop! Okay, kasya. Tong ilaw ko, yun lang, gumagalaw-galaw siya, no? Bakit kaya, no? Ibuka natin ng konti para medyo wide. Ayan, lumawak naman, so okay na rin. Lagay ko tong ilaw. Bulaga. Di ba? Cold start tayo. Hindi na ako mag-Google Map dahil master ko na tong Caloocan. Lumubig din yung makina ko ha. Nag less than 40 degrees siya kasi dot lang yung nakalabas dito. Ibig sabihin yan, sobrang baba niya sa 40 degrees siya. So yun, nag 40 siya. It's 9:57 PM at I hope walang matutulog dito sa mga kotse nila. Pero I think wala naman, no? Thank you, Chip. Ito ay monumento. Paano hindi ko mamamaster? Pabalik-balik ako dito kakahanap ng hotel. Yon, may ilaw. Sarap. Maalog yung isang ilaw. Tignan mo yung mga tao pumapasok sa Maynila. Tayo naman lalabas. Ayun, lusot. Buti, mabait yung driver. So sa next video natin, nasaan ninyo, tutuloy namin yung rides sa Maliko. Kasama yung boss ng Chile. At isasama din natin si Brother Alfred, no? Kasi malapit lang siya doon, tsaka mas may alam siya. And then sakto naman gagamitin natin yung Suzuki GSX-S GT. Yung volume ng sasakyan ngayon sarap. Nag-CR ako. Ang dami kong nainom na juice dun sa event. Hindi ko matiis, sad-sad ko sana hanggang sa bahay. Kaso pag nalulubak, lalo akong naiihi. Alright guys, see you next vlog. Abangan nyo yung vlog namin sa Maliko. Read for speed.